Sinimulan na ng Kamara ang pagdinig sa kontrobersyal na ethics complaint laban kay Congressman Kiko Barzaga na umani ng pansin dahil sa kanyang mga pahayag laban sa mga opisyal ng gobyerno at sa kanyang kakaibang asal bilang mambabatas. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Nagsimula na ngayong araw ang pagdinig ng House Committee on Ethics and Privileges sa reklamo laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na inihain ng kanyang dating partido, ang National Unity Party o NUP. Ang reklamo ay bunsod ng umano'y hindi angkop na asal at mga pahayag ni Barzaga laban sa ilang opisyal ng pamahalaan, kabilang na sina dating House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NUP Chairperson at House Deputy Speaker Ronaldo Ronnie Puno, bagaman may karapatan si Barzaga sa malayang pagpapahayag, dapat pa rin niyang isaalang-alang ang tamang asal bilang isang halal na opisyal. We filed this complaint because we want standards of behavior to be established in Congress. No? Like, okay ba maglagay sa website namin ng mga malalaswang litrato? Okay ba insultuhin namin yung kababaihan? Okay ba sabihin namin sa mga kabataan na pag mag-congressman na kayo para yumaman kayo? Tama ba yun? Giit pa ni Puno, iba ang pamantayan ng asal sa loob ng Kongreso kumpara sa karaniwang mamamayan dahil inaasahan ang mga mambabatas na kumilos ng may dangal at respeto sa kanilang kapwa. Ipinunto rin ni Puno na ang Ethics Committee ay hindi korte, kundi mekanismo upang mapanatili ang disiplina at dignidad ng isang institusyon. Samantala, dumating si Barzaga ng huli sa pagdinig at aminadong na late dahil sa paglalaro ng computer games noong gabi bago ang hearing. Nilinaw niyang tapos na ang presentasyon ng reklamo pagdating niya at tanging impormasyon ukol sa posibleng mediation ang kanyang natanggap. Sa kabila nito, sinabi ni Barzaga na mas nais niyang ituloy ang kaso upang mapakinggan ang kanyang panig. Dagdag pa niya, handa siyang harapin ang Ethics Committee at iginiit na bahagi ng kanyang karapatan ang pagpapahayag ng opinyon laban sa katiwalian. I mean, I'm ready for anything. I fully intend. When it all started, when I fought against Romualdez, I was fully expecting to die, but like, kung sanctions lang naman, that's much better than dying. Samantala, nananawagan naman si Puno sa lahat ng mambabatas na panatilihin ang respeto at disiplina sa loob ng Kamara upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa institusyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nagbabala ang Embahada ng Pilipinas sa Singapore hinggil sa bagong modus operandi ng mga loan shark na ginagamit ang pangalan ng Embahada upang makuha ang personal na impormasyon ng mga manggagawang Pilipino at ng kanilang mga employer. Nilinaw ng Embahada na hindi sila kailanman humihingi ng impormasyon sa pamamagitan ng tawag, text o video call. Hinihikayat ang publiko na maging mapagmatsyag at agad na makipag-ugnayan sa Embahada kung may natanggap na kahina-hinalang komunikasyon. Nagpahayag naman ng suporta ang hanay ng PNP para sa mga faith-based initiative ng simbahan sa pangunguna ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Natates Jr. Naritong ulat. Ipinahayag ng Philippine National Police o PNP sa pangunguna ni Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Natates Jr. ang suporta nito sa mga faith-based initiatives ng Simbahang Katoliko. Sa enthronement at unang araw ng Novena Mass ng canonically crowned image ng Nuestra Señora del Pilar de Manila sa Santa Cruz Parish nitong October 10, dumalo ang ilan sa hanay kabilang na si Natates. Ang aktibidad ay marka ng pagsisimula ng 9 na araw na nobena para sa kapistahan nito sa October 19. Isa rin itong parangal sa Birhen, ang kagalang-galang na patron ng Santa Cruz Parish na sumisimbolo sa pananampalataya, debosyon at pagkakaisa ng mga mananampalataya ng Katoliko at ng komunidad. Bukod sa suporta ng hanay ay nasaksihan din sa misa ang pagluhod sa harap ng altar ni Natates na sumisimbolo sa hangarin
layunin niyang lubos na mapagtibay ang moral na pundasyon at pagkakaisa sa pagitan ng pulisya at ng mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Sa pamamagitan ng kanyang presensya, ipinahayag din ni Nartates ang matatag na suporta ng PNP sa mga inisyatiba na nakabatay sa pananampalataya. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang Chairman Emeritus ng 4 na makabayan at sibikong organisasyon na si Dr. Jose Antonio Goytia para sa HEPE. Anya, bilang pinakamataas na opisyal ng PNP, pasa ni Nartates ang bigat ng tungkulin at responsibilidad. Ngunit sa kabila nito, anya ay isang taong may malalim na pananampalataya at isang lider na alam kung saan nanggaling ang kanyang katatagan. Dagdag pang pahayag ni Goytia na ang pinunong may pananalig, nagiging likas ang integridad. Samantala, pinangunahan naman ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang naganap na Misa Nobena nitong nagdaang Biyernes, October 10. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang ulat, muli na namang nakaranas ng karahasan mula sa China ang isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR matapos itong habulin at bombahin ng tubig ng Chinese vessel sa West Philippine Sea. Tunghayan ang ulat mula kay Joey Rodriguez. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG ang muli na namang karahasan na nangyari sa isang barko ng Bureau of Aquatic Resources o BFAR matapos itong bombahin ng Chinese vessels sa Pag-asa Island nitong linggo. Ayon sa PCG, lumapit umano ang puwersang pandagat ng China, partikular ang Chinese Coast Guard vessel na may bow number 21559 at binombahan ng kanilang mga water cannon ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Bunsod nito, nagdulot ng minor structural damage sa barko ng BFAR, ngunit wala namang nasugatan sa mga tripulante. Kaugnay nito, ipinahayag ni PCG Commandant Ronnie Hilgavan na ang panggigipit ng China laban sa Pilipinas na kinakaharap ngayon ay nagpapatibay lamang sa katatagan ng bansa. Ang mga mangingisdang Pilipino umano ay umaasa sa mga katubigang ito, kaya naman hindi dapat isuko ang ating teritoryo sa anumang dayuhang kapangyarihan. Sa kabilang banda, ilang bansa naman katulad ng Estados Unidos, Japan, United Kingdom at Australia ang kinundina ang agresibong aksyon ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kanilang mga hindi pagkakaunawaan ay dapat malutas ng mapayapa alinsunod sa international na batas. Nananawagan rin ang delegation ng European Union sa Pilipinas na itigil ang karahasan at respetuhin ang mga tuntuning nakabatay sa international na batas, kabilang ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Binigyang diinan nila na ang kalayaan sa paglalayag ay dapat na itaguyod. Samantala, ayon kay WPS spokesperson Jay Tariela na sa kabila ng mga taktikang pang-aapi at agresibong aksyon na ito, nananatiling determinado ang PCG at BFAR na ang presensya aniya sa Kalayaan Island Group ay napakahalaga sa pagprotekta sa mga karapatan at kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Joey Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kabilang banda, kamakailang nasabat ang Bureau of Customs o BOC ang mahigit 109 million pesos na halaga ng shabu sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa investigasyon, ang mga naharang na kontrabando sa X-ray scanning machine ay dineklarang e-commerce packages mula sa Vietnam. Samantala, ang dalawang suspect ay nasa kustudiya na ng mga otoridad at nahaharap sa kasong paglabag sa ilalim ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Customs Modernization and Tariff Act. Samantala, inaresto ng Bureau of Immigration ang dalawang Amerikanong sina Matt Nicholas Matthews at Barry Alan Bromfield sa magkahiwalay na operasyon sa Pangasinan at Zambales dahil sa labis na pananatili sa bansa nang walang kaukulang visa.
Ayon sa ulat, si Matthews ay nananatili sa Pilipinas mula pa noong 2014 na hindi inaayos ang kaniyang visa, habang si Bromfield naman ay walang maipakitang pasaporte o legal na dokumento ng pananatili. Kasalukuyang isinasailalim ang dalawa sa deportation proceedings at ilalagay sa blacklist upang hindi na makabalik pa sa bansa. Susunod sa News Force. NDRRMC, mas palalakasin ang information, education at communication campaign upang isulong ang kahandaan sa lindol. Prosesyon ng Lanaval de Manila, dinaluhan ng libu-libong deboto, puwersa ng kapulisan, umantabay. Trump, idineklara ang pagtatapos ng gera sa Gaza. Mga bihag, pinalaya na ng Israel. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.